taon sa Dagupan 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado, November 29, 2025 at oras na po natin programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa lapan sa oras iatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ko po si Susan Valdesia daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumangon na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Ex-DPWH Engineer Henry Alcantara nagsoli ng 110 million sa flood control scam. Todo balita. International Criminal Court ibinasura interim release ni dating Pangulong Duterte. Todo balita. Saang planeta kakasya DTI Chief Cristina Roque Inocray sa 500 pang Noche Buena? Air assets Nico pag pinapakumpiska ni Pangulong Marcos. Todo balita. Gun ban sa trillion peso March ipatutupad. Todo balita. 100 workers mawawala ng trabaho sa flood control scandal. Todo balita. Dalawang astronaut sa ating balita sa ibayong dagat, dalawang astronaut na ipit sa space station sa saklolohan ng China. Todo balita. Sa balitang lokal, bayan ng Nasinggan, Ginawara, nakatanggap ng 2 parangal mula sa Bureau of Local Government Finance. Todo balita. Annual budget ng Pangasinan, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan. Todo balita. HIV/AIDS Awareness Day activity isasagawa sa bayan ng Rosales. Todo balita. Daang-daang mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Alaminos, Lumahok sa 2025 BSP Division Encampment. Todo balita. Sa balitang pampalakasan sa basketball, team ng Guam Giniba o Giba sa Gilas, Pilipinas. Todo balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Nagsauli ng 110 million cash si dating Department of Public Works and Highways Engineer Henry Alcantara sa Kabanang Bayan bilang bahagi ng restitution kaugnay ng flood control scandal. Dito ang Miyerkules, November 28, iprinisinta ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Bida ang bulto-bultong pera na isinauli ni Alcantara sa pamahalaan. Kinatawan si Alcantara ng kanyang abogado sa pagsasauli ng pera. Dumalo sa cash turnover ang ilang kinatawan ng Bureau of Treasury
at Land Bank of the Philippines para i-validate ang halaga ng bulto-bultong pera. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsauli si Alcantara 110 milyon sa kaban ng bayan. Nananatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands matapos tuluyang ibasura ang kanyang apela para sa pansamantalang paglaya. Pinagtibay ng Appeals Chamber ng ICC nitong Biyernes, November 28, ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na tumangging pagbigyan ang temporary release ng dating Pangulo. Ang desisyon ay binasa sa isang open court ni Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, pinuno ng Appeals Chamber. Dumalo ang abogado ni Duterte na si Nicolas Kaufman. Nauna rito nagdesisyon si Duterte na i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa tribunal. Kinatigan ng Appeals Chamber ang kabuuan ng desisyon ng Pre-Trial Chamber at sinabing nabigo ang defense team ni Duterte na ituro kung ano ang pagkakamali sa unang desisyon. Kumita ng limpak-limpak ang paganteng bilyonaryo politiko na si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico sa kanyang huling 4 na taon bilang isang mambabatas base sa ulat ng Anti-Money Laundering Council. Sa mga dokumentong napasa kamay ng Billionaire.com na silip ng AMLAC ang halos 4 billion cash deposit sa 205 accounts ni Ko mula 2021 hanggang 2025. Nagkaroon naman ng 3,989,079,000 pesos deposito sa mga nasabing account. Nico na ayon sa AMLAC, mas malaki kumpara sa kinikita niya bilang negosyante. Mas malaki rin naman ang nasabing cash deposit sa naipong pera ni Ko 7 taon bago siya naging miyembro ng Kongreso, kaya nagduda ang AMLAC na posibleng nakuha ito sa illegal na paraan. Sa kaugnay na balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines na makipag-ugnayan na sa mga otoridad sa Malaysia at Singapore para kumpiskahin ang air assets ni dating Congressman Saldico. Ayon sa Pangulo, ang mga helicopter at eroplano nito ay doon itinago sa Malaysia at Singapore. Nakarehistro anya ang nasabing mga air assets sa Misibis Aviation and Development Corporation, subalit nagkaroon na ito ng freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ngayon ay ipinagbabawal na dahil si Ko ay isa ng pugante at hindi na maaring gamitin ang kanyang mga ari-arian na galing sa kaban na ninakaw para tumakas o umiwas sa batas. Sa iba pa natin mga balita, nagbabala ang Land Transportation Office o LTO na kukumpiskahin ng mga e-bike at e-trike na bibiyahe sa mga national highway tulad ng EDSA, MacArthur Highway at A. Bonifacio simula sa Lunes, December 1. Sa pulong balitaan nitong Biyernes, November 28, inihayag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na may malinaw na legal na batayan ang hakbang nito para na rin sa kaligtasan ng publiko sa kalsada. Kapag nawaling dumaan sa National Highway, agad na impound ang mga e-bike at e-trike ayon kay Lacanilaw. Samantala, magsasugal muna na 5 araw na information drive bago ipatupad ang panguhuli naman sa mga e-bike at e-trike na bumabagtas sa secondary roads. Mari naman tinutulan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang paghigpit ng LTO sa mga light electric vehicle na wala umanong legal na basihan. Kasabay naman ng malawakang rally na the trillion peso march sa linggo, sinuspinde ng Philippine National Police ang permit to carry firearms outside of residence. Bunso dito ng inaasahang pagdagsa ng mga Pilipino na maghahayag ng kanilang saloobin at galit sa iba't ibang uri ng katiwalian. Sa memorandum ng PNP, sinuspinde ang PTC-4 mula alas 12:01 ng umaga ng Sabado ngayong araw, November 29 hanggang alas 11:59 ng gabi ng Lunes, December 1. Layo nito na mapanatiling maayos at mapayapa ang mga nakakasang aktibidad sa nasabing araw. Una nang ibinahagi o inihayag ng PNP na gagawin nila ang mga hakbang upang hindi na maulit ang marahas na pagkilos ng ilang grupo o individual sa lungsod ng Maynila noong September 21. Nakataas na sa full alert status ang PNP simula pa kahapon na bahagi ng kanilang paghahandang pansiguridad sa nasabing aktibidad.
Inaasahan ng malaking rollback sa diesel at kerosene habang posibleng magkaroon naman ng bahagyang pagbaba sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, gagalaw ang presyo base sa nakaraang 4 na araw ng trading sa Min o Platts, Singapore. Sa gasolina, posibleng umano ng posibleng bababa umano ng 40 sentimos bawat litro ang bawas presyo habang 3 piso naman sa kada litro ng gasolina at kerosene. Kabilang umano sa mga nakaapekto sa pagbaba ng presyo ng langis ang posibleng tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia at pagsusuri ng mga investor sa posibleng oversupply sa merkado ng langis. Ayon naman sa iwalay na abiso ng Getty Petroleum, bababa ang presyo ng diesel ng 3 hanggang 3.20 habang ang gasolina ay bagyang tataas na hanggang 10 sentimo kada litro. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers o DMW na isang Pinay ang patuloy pa ring nawawala matapos na sumiklab ang isang sunog sa 8 high-rise buildings at Tai Po District ng Hong Kong. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa kasalukuyan ay binibiripika pa ng mga otoridad kung ang naturang OFW ay nasa loob ng magusalin ng sumiklab ang sunog noong Miyerkules ng hapon. Tiniyak din naman ni Kakdak na nakikipag-ugnay na sila sa mga miyembro ng pamilya ng naturang Pinay. Nabatid na batay sa database ng DMW, nasa 83 Pinoy ang naninirahan sa Wang Fuk Court Residential Estate. Gayunman, nasa 37 lamang sa kanila ang may address sa naturang complex. Kinwestiyon ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ng pahayag ng Department of Trade and Industry na kasya ang 500 para sa isang simpleng Noche Buena sa darating na Pasko. Sa anong planeta kasya yung 500 para sa Noche Buena ng pamilyang Pilipino? Tanong ni Ridon. Hindi ito ang unang beses na ginigiit ng Department of Trade and Industry na sapat ang 500 para sa Noche Buena na isang ordinaryong pamilya. Nagawa na nila ito noon. Ang kabahan lang ngayon, ang mismong si DTI Secretary Cristina Roque na ay nagsasabing ayos at sapat nito ayon sa mamabatas. Nauna rito sinabi ni Roque na makakabili na ng ham, macaroni, salad at pang spaghetti ang 500 para sa Noche Buena. Sa presyo ng bilhin ngayon, kahit simpleng spaghetti at keso, hindi na kasya sa 500 na sinasabi ng DTI Secretary, lalo na kung hindi lang isa ang kakain ng pamilya, sabi ni Ridon. Naharang ang isang 35 years old na pasaherong babae matapos madiskubring gumamit ng tinatawag na hiram na mukha upang makalusot sa paglabas ng bansa para magtrabaho ayon sa Bureau of Immigration. Sa kanilang ulat, November 24 nang pigilan ng Bureau of Immigration officers ang babaeng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na sumakay ng AirAsia flight patungong Kota Kinabalu sa Malaysia. Siya ay tinurn over sa Interagency Council Against Trafficking. Lumilitaw sa inisyal na pagproseso, sinabi ng babae na hindi siya marunong magsulat para makompleto ang travel form at ang pag-alis ay para magpakasal umano sa isang Malaysian national. Subalit na po na ang kahina-hinalang 2020 Philippine Departure Stamp sa kanyang pasaporte. Nang biripikahin, natukoy na peke ang stamp at ang travel history ay tugma sa opisyal na record. Bagamat tunay na pasaporte at birth certificate ang hawak nito, na-detect ng biometric record na iba ang facial image sa iprinisenta sa passport. Naniniwala ang Bureau of Immigration na isang kaso ito ng assumed o shared identity, isang pamamaraan kung saan ang mga individual ay humihiram o kaya nagpapalitan ng mga dokumento sa mga kamag-anak. Inilunsad ng China ang Zhenzhou 22 spacecraft para gamitin kapalit na sasakyan pauwi ng mga astronaut matapos masira ang kanilang spacecraft sa Tiangong Space Station. Matagumpay na nagdock ang Zhenzhou 22 sa Tiangong noong Martes at gagamitin ng 3 astronaut na dumating noong November 1 para sa nakatakda nilang pagbabalik sa 2026. Naantala ng 7 na araw ang pagbabalik ng 20 crew ng Zhenzhou matapos masira ang bintana ng kanilang sasakyan. Nakawi sila sakay ng Zhenzhou 21 pero naiwan ang kapalit na crew na pansamantalang walang emergency return vehicle.
Ibababa na si Rangjiansu 20 at susuriin dahil hindi ito pumasa sa safety standards ayon sa ulat. Patuloy na ginagamit ng China ang Tiangong na una nang tumanggap ng crew noong 2021 bilang bahagi ng lumalagong space program ng bansa. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Asingan, kinilala ang lokal na pamahalaan ng Bureau of Local Government Finance ng Region 1 sa dalawang natatanging parangal dahil sa kahusayan ng bayan sa pamamahala ng pananalapi para sa fiscal year 2024. Pinangunahan ang pagtanggap ng parangal ni Mayor Carlos Lopez kasama sina Municipal Treasurer Imelda Sison, Ruby Jean Pico at Lea Orpilla. Ang Asingan ay ginawaran ng Certificate of Achievement bilang ika-4 na pinakamahusay sa second-class municipality sa Region 1 sa total current operating expenditure per capita para sa fiscal year 2024. Bukod dito, pinuri rin ang LGU sa consistent at tumpak na pagsusumite ng lahat ng quarterly SRE Treasury reports. Ang mga pagkilalang ito ay patunay na mahusay na napapamahalaan ng Asingan ang paggasta ng pondo, tumpak ang financial reporting at maayos na natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Inaprubahan ang sagunang panlalawigan na mahigit 8,370,000,000 annual budget ng Pangasinan para sa fiscal year 2026. Ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng lalawigan na nagmarka ng 18.01% na pagtaas mula sa 2025 budget na mahigit 7,100,000,000 pesos. Sinabi ni Gobernador Ramon Gico III sa kanyang mensahe sa harap ng Provincial Board sa pagdinig ng budget noong November 26 na ang pinalawak na budget ay sumasalamin sa pinalakas na posisyon sa pananalapi at kakayahan ng lalawigan na maghatid ng mas malawak at mas napapanatiling serbisyo publiko. Ang makasaysayang pagtaas ay naging posible dahil kapansin-pansin sa pamamagitan ng pinabuting lokal ng mga koleksyon na kita at iba pang panlabas na mapagkukunan. Iniugnay ito ni Governor Gico sa pinagting na pagsisikap sa pagkolekta, pagtaas ng aktibidad sa ekonomiya at mas mahusay na pamamahala ng mga operasyon ng quarry. Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng Puso-Rubio sa pamamahala ni Mayor Kelvin Chan sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office sa mahigit 351 na magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng Puso-Rubio. Samantala, 35 ang nakatanggap ng corn seeds, 4 naman sa high-value crop seeds na mula sa pondo ng Department of Agriculture. Layunin ng programa na matulungan ang mga lokal na magsasaka na palakasin at pataasin ang kanilang ani, lalo na sa kinakaharap na pabago-bagong kondisyon ng panahon at pagtaas ng gustusin sa magsasaka. Ang nasabing pamamahagi ay bahagi ng tuloy-tuloy na suporta ng lokal na pamahalaan upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Daang mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ang lumahok sa 2025 BSP Division Encampment na kasalukuyang ginaganap sa Alamino City National High School. Sa kanyang mensahe na pinabot ni City Cooperative Officer Solomon Tablang, binigyan din ni City Mayor Art Brian Celeste ang kahalagahan ng ganitong gawain upang mahubog ang kahandaan ng bawat kabataan na kanilang magagamit sa hinaharap at kanila din na may sa puso, may tatak sa kanilang kaisipan at maging bahagi ng kanilang buhay ang pagiging makabayan, disiplinado at may malasakit sa kanilang kapwa. Nagbigay siya naman sa mga Boy Scouts ang The Voice Kids Philippine Sensation at kababayan na si Miss Audrey Hana Sereneo sa pamamagitan ng kanyang maawiting punong-puno na emosyon at inspirasyon. Tampok sa 2 araw encampment na exciting na Kid and Cub, palabas, iba't ibang mapalaro at ang BSP Skill o Rama.
Hinihikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Rosales ang mga empleyado, mga partners at mga mamamayan na suportahan at makiisa sa kanila sa December 1 sa HIV/AIDS Awareness Day. Ito ay isang solidarity na aktibidad para naman sa mga taong may HIV o kaya may sakit. Bakit red? Ang red ay sumisimbolo ng pagmamahal, suporta, courage at ang patuloy na laban sa HIV/AIDS. Ang HIV o human immunovirus ay preventable, manageable at ito ay treatable. Kailangan lang ay early testing at detection para at magkaroon ng tamang impormasyon patungkol sa isang tao na meron ito para maisalba ang kanyang buhay. Tinipon ng pamahalang palalawigan ng La Union ang humigit kumulang 60 media practitioners mula sa Manila, Pangasinan, Baguio at La Union para sa isang 2 araw na aktibidad na naglalayong isulong ang mga bago at umuusbong na tourism sites, partikular sa ikalawang distrito ng lalawigan. Tinaguri ang media agkay sa Ronda for Information Optimization. Ang aktibidad ay nagtaguyod ng pagtutulungan ng Provincial Government of La Union, component local government units at media bilang suporta sa information dissemination at local development. Binigyan din ni Governor Mario Eduardo Ortega ang pangako ng kanyang administrasyon na palakasin ang ugnayan sa media bilang mahalagang katuwang, hindi lamang sa pagtataguyod ng mga bagong atraksyon, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng transparency sa lokal na pamahalaan. Noong November 26, binisita ng Makalahok ang ilang kilalang destinasyon sa southern part ng La Union, kabilang ang Libtong Lake sa Burgos, Cudal Park sa Bagulin, Agricultural Complex at Perez Farm sa Nagilian at sa paggawa ng bamboo crops sa Caba at ang bakawan ng Ecotourism Park sa Bawang. November 27, binisita ang Mushroom Farm ni Tony Bet sa Pugu, Westcraft Farm and Garden Center sa Rosario, Tapao sa Aguo at ang Holy Guardian Angels Paris sa Aguo. Ayon sa PGLU Media Affairs Office, ito isang pilot initiative na focus sa pagtampok sa ikalawang distrito ng La Union at ang unang distrito ay susunod sa unang bahagi ng taong 2026. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Kinaldag ng Gilas Pilipinas ang Guam sa score na 87-46 para sa maugong nitong unang sultada sa pagbubukas ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa University of Guam. Nahirapan pa sa simula ang Nationals bago umalagwa sa middle quarters tungo sa 41 points na tagumpay sa Group A bago ang ikalawa nilang duelo sa Lunes sa home court naman ng Gilas sa Quezon City. Samantala, kumpiyansa naman ang POC at saka PAC na magiging kampanya ng Team Philippines sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Ito ay naka-schedule sa December 9 hanggang 20. Pinamunuan kahapon ni na Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio at Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino ang send-off ceremony para sa delegasyon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila. Kapwa nangako ng bonus sina Gregorio at Tolentino para sa mga atletang mag-uwi ng gold medal mula sa 2025 SEA Games. Sumayo kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Kami po yung matagapagbalita sa technical sides. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para girin. At kantabay po natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ang oras po natin ganap na alas 5:24. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, nagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Alas 5:28 at welcome po sa ikalawang bahagi ating programang Todo Balita Saturday Edition, 25 days to go before Christmas. At syempre po kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantan Iparagire, 2 tulog na lang, December na. December wide saludes. Ayan. At malapit na mag-2026. At yung panahon na ng traffic. Yun. Panahon na ng traffic, plus although meron yung ibang lugar, kagaya dito sa may bahagi ng Binmalay, lagi-lagi na lang ang traffic na hindi mo maintindihan. Ordinary. Naging ordinary na siya na hindi mo maintindihan. Ano ba yung nagkukos? Wala namang ongoing construction. Dahil doon lahat daan, masikip na yung daan sa sobrang dami ng sasakyan. Pero nagbi-build up siya doon sa may, natapos na isang tulay na pag ginawa yung kalsada, bagbagandan, arami kaabungan yan. Kasi yung tulay doon, siya, parang isang side lang yung ginamit para sa expansion. Kahapon naman, super traffic naman dito sa mga kalsadang papunta sa bayan ng Calasiao dahil naman sa kanilang Christmas lighting. Ang tawag sabi ni Mayor Patrick Agustin Karamat, hindi nila tinatawag ito ang Christmas Village. Ito lang ay Christmas lights lang. Kasi focus lang daw talaga sa sa mga lightings. At saka yung the plaza, yung Christmas Village kasi ni the late Mayor Mamilin Maya Karamat, the whole Plaza Village talaga siya. Pero ito naman, yung ginawa nila, maganda. Actually, ako na-appreciate ko yung ginawa nila. Yung isang bahagi ng plaza, yung malapit doon sa may harap mismo ng ang ingay naman yan, Edwin, ang sa harap mismo harapan mismo ng munisipyo at saka gilid, yun yung may mga dekorasyon.
Tapos yung malaking bahagi ng plaza, doon nila inilagay yung kanilang food court. Kaya doon sa labas, doon sa kalsada, malinis doon. Walang mga food stalls, walang mga food trucks. Sabi ko nga, good for the food stalls na nagbabayad ng renta dahil maiikutan sila lahat ng mga tao. Unlike sa pag nasa kalsada, o kung ano yung kasi natin, 'di ba? Kung ano yung nakikita. So pumasok yung mga nandoon sa labas. Andun sila lahat sa loob. So wala na yung mga sa labas na wala maganda. So malinis, tsaka yun nga. Unlike kasi pag nasa kalsada, napahaba both sides, kung ano yung tinatao na food stall, 'di ba? Doon usually pumupunta. Yun, iikot yung mga tao para magharap ng kanilang kakainin. Ayan. Kasabay ito ng kasabay ito ng Mangaldan. Mangaldan naman, ang tawag naman nila Payapang Daigdig. The 2025 LGU Mangaldan Christmas Lighting. Yun. So yun naman yung kanya-kanyang title lang. Kanya-kanyang title. Ito, Payapang Daigdig. Siguro tahimik lang. Tahimik lang sila walang masyadong Hindi, rin. Unfair. Meron din kasi makikita sa mga pictures na pinost na nila. Pero yung theme nila, yun yung gustong makamit, isang mapayapang daigdig. Yun nga, kahapon din sinarado rin yung di ba yung advice natin kahapon na sinara yung Rizal Avenue. Yun naman yung stretch na yun ng populasyon. Pero marami namang daan na pwedeng daanan. Walang problema sa Mangaldan. Pero sabi Mali nga, no choice ka, wala kang ibang dadaanan. Parang lang yan, parang the Venetia Expressway. Pag pumasok ka doon, yun na lang. Wala kang ibang lalabasan kundi doon sa samput. Pag pinasok mo, end to end ka lang. Yan, ma-traffic kahapon. Grabe yung traffic. Punta akong Tarlac Malis ako dito 9:30. Nakarating ako sa destinasyon ko mag-aalas 2. Kumusta doon sa Carmen? Usually nagbi-build up ang traffic from the Villasis Bridge hanggang sa may SM. Siguro ma-traffic. Di ko na malayan Tulog ako. Akala ko na aga na tulog. tulog ako. Hindi ko na malayan. Pero pag tingin ko, haba ng tulog ko kasi ng oras na, hindi pa ako bumababa. Kasi lapit lang yan, di ba? Mga 2.5 hours yan. Kung akong magpapatakbo. Ayan. Makakarating ako ng Tarlac. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Ngayon, duko-duko Sarap na tulog. Yung sa Kalasyaw pala, ito na rin yung hudyat ng pag-uumpisa ng kanilang Kalasyaw Puto Festival. At sabi nga ni Mayor Karamat kagabi, bisitahin nyo rin at bumili rin kayo ng puto dyan sa ating mga nagtitinda ng puto. Ayan, sabi nga ni Mayor Kevin Roy Macalalay dun sa katatapos lang na National Convention ng Vice Mayors League of the Philippines, kung saan na-elect yata siya as an officer din. Sabi niya, walang ibang maririnig o kaya tanong yung mga nakakausap natin, nakakakwentuhan, kundi tungkol sa puto ng Kalasyaw. Oo. Kilala siya. Hanggang sa, talaga yung puto Kalasyaw, pagka natikman naman talaga nila, lalo na sa mga taga-ibang lalawigan o ibang bayan. Talagang parang nagkikrib sila. Talagang hinahanap-hanap nila yung puto ng Kalasyaw. Tsaka it's a must na, di ba? Pag may pupuntahan outside the province, okay within. Isa sa mga pasalubong na dapat may dala ka o may dala sila ay puto. Kasi affordable na. Plus yung bite size kasi pwede kang kumuha ng kalahating kilo, pwedeng 1 kilo, tapos isang supot. 1 kilo, pwede na sa isang supot yon. So kung ilan yung bibigyan mo, wala nang problema. Nakapack na siyang. Meron yung packaging na rin maganda yung box. Tsaka yun nga kasi yung madali mo siyang dalhin. Kaya maganda siyang pagsalubong. Unlike sa Dagupan naman kasi, ang gustong-gusto rin naman nila is bangus. Kaya lang din naman, ang bangus naman, kailangan fresh, nilalagyan ng ice. Pero may dala ka dapat styro. Kaya maraming nagbebenta ng styro box dito sa Dagupan dahil nga yung nabibili na nilang fresh, lalagyan lang ng ice. Pwede nang dalhin sa Manila o kung saan man. Ayan, yan yung mga kapag mamamasyal ka, ano ang meron ka na pwede mong ipagmalaki
sa pupuntahan mo. Plus, syempre, bagoong. Ang bagoong ngayon, hindi na lang siya nakabote. Meron na ring mga producers dito sa atin na naka-pouch na, naka-tetra pack yung kanilang bagoong. Oo. Speaking of bagoong, may bagoong din pala sa sa La Union. At meron din silang bangus. Meron din silang mga fish pens. Grabe yung ang ganda ng kanilang fish pond. Fish pond siya. Anong barangay ba yun? Taka. Ay, anong bayan ba yun? Aringay ba yun napunta namin na ang ganda-ganda ng... Maayos. Papunta ka doon, hindi siya pilapil. So, kalsada siya ng ayos-ayos, pati yung mga malalaking pilapil, pero pispan siya. At yun yung pinagmamalaki nila yung bangus nila, sabi nga nung na-interview namin na ex-kagawad doon, yung pinagmamalaki nila yung bangus kasi daw yung tubig nila doon maganda na tuloy-tuloy, hindi siya stagnant. So, tuloy-tuloy na napapalitan yung tubig. Kaya lang, ay syempre, di namin natikman kasi wala pang walang, para tuloy akong naku-curious kung anong lasa ng kanilang bangus doon. Meron ako napanood na isang feature din patungkol sa isang fish pond owner dyan somewhere dyan sa La Union. Sabi niya, gumagamit sila ng natural na pakain sa mga bangus. Ito yung lumot. Lumot talaga. Plus, siguro may konting, pero napakahalaga sa mga isda, lalo na sa mga bangus, itong lumot. Alam na alam yan ng mga fish pond operators. In fact, pag pupunta ka ng Binmalay, o madadaan ka sa Binmalay, may mga panahon na makikita mo, meron yung mga nag-harvest ng napakaraming lumot sa mga fish pond, nilalagay sa garong at dinadala somewhere. Binibenta rin pala yun. Ayan, hindi ko alam kung saan bayan na yun, sa dami na pinuntahan namin bayan. Yun yung pinakalas na napuntahan namin, talagang mapapawaw ka kasi nasa gitna ka na ng mga fish pond na ang ganda-gandang tignan at ang linis ng kanilang fish pond. Yun nga, ang luwang kasi merong kalsada, although hindi naman siya napakalaki, pero maayos. Yung kanilang barangay hall nasa gitna ng mga fish ponds. Importante lang talaga yung i-embrace ng yung mga traditional na fish pond operators, yung mga bagong mga teknolohiya and bagong mga ini-introduce para mas mabilis para sa kanila. Oo. Actually, nag-ano na sila, na yung ginagamit nila, hindi na rin sila pure na lumot. Mix na. Feeds na rin. At same problem din. Ang problema din nila yung tilapia. Ano na pangalan yung si Gloria ba? Bangag kang ko. yung ang pangit na rin. Message nyo na lang sa amin. yung mulmul. Ayun, si mulmul kasi sabi ng Gloria. Kasi ang Gloria pala yung golden kuhol. Ayun yung mulmul. Problema din nila yon. Yung kapag yun muna yung tatanggalin nila kasi nga matakaw. Sabi ko, hindi ko rin maalala yung tilapia na malaki ang huso. Malaki yung bunga. Yung pangit-pangit na ang pangit-pangit na tilapia. Pero sakit ng ulo. Tapos ang pangit pa ng pangalan niya. Mulmul. Ang sakit ng ulo ng mga ng mga fish pond owners. At saka yung pagkaliskisan mo, ang hirap tanggalin. Ang kapal ng kaliskis niya. Kaya nga, ba't ka nakarating? Pero pagkain pa rin po yun. Kaya lang, yun nga, tawag dito, hindi siya beneficial sa mga nag-aalaga ng bangos. Isa siyang peste. Kasi masibara sila yung uubos ng mga uubos ng feeds. Ayun. Para silang mga punong kahoy din lang na meron yung mga punong kahoy nga na sinasabing invasive. At yun, nasisira dahil masibara yung danom. At meron hindi halos tutubo ng mga puno kapag meron yung mga punong yun. Maingay yung radyo. Ka-Aaron Edwin. Ayan. At saka yun? Ang bilis nilang dumami. Parang yung janitor na isda na dati sa lang siya, sa aquarium. Parang may pakawala sa mga ilog Ang bilis nilang mag-multiply at sila ay naninira sa kung ano-anong kinakain nila, pati yung mga kung ano yung nasa gilid ng mga ilog. So,
Ang daming mga isda na hindi beneficial at peste nga para sa mga fish pond operators. Pero mahal pa rin po ang isda. At saka mahal na ang bangus. Magkano kaya per kilo ng bangus doon sa La Union? Yun nga sabi ko nga parang na-curious ako kasi masarap daw yung bangus nila. Siyempre. Pero kasi siguro dahil hindi pa yung production niya hindi kagaya ng ang Dagupan kasi nauna na so una na nakapag-claim. Tapos meron tayong Kalutan na bangus ang ginamit, so naging bangus capital of the world ang Dagupan. So yun nga yung purpose actually nung tour Agkaysa Ronda. Agkaysa Ronda actually nung na kasi puro Agkaysa La Union, so ibabagada ang gawati man na sarili tayo. Pero siyempre ayaw nila yung natin na Agkaysa is unity. Oo, sabi natin Pangasinan, Kaibam. O siyempre, Agkaysa nga Pangasinan, Kaibam. O yun din naman yung isisigaw din namin. Pero last part na yun, nung parang kasi kasama rin di ba? Pangasinan, kasama. Parang ganon. So, yun. Inimbita kayo dito, yung Ilocano ang gamitin nyo. Ganon. Agkaysa Ronda. La Union, Agkaysa. O di Pangasinan, Kaibam. Pasaway tayo. Pero kasama rin namin sila. Kasi maraming taga Pangasinan. So yung mga nandun ng mga empleyado, tapos yung mga dinadat na namin doon. Pangasinan doon, alika lahat ng taga Pangasinan, tinawag namin. Kasi ilan nga lang kami. Kasi marami nga yung Union, Ilocano. So nung Pangasinan, Kaibam, o di marami rin kami sumigaw ng Pangasinan, Kaibam, Agkaysa, Kaibam. Looban Kaiba. Pero yun po, napakalaki po yung mga efforts, ang laking tulong yung efforts ng mga local government units sa pagtulong, sa pag-promote ng mga produkto ng kanilang mga kababayan, lalo na yung mga nasa far-flung na barangays o yung mga bayan na hindi basta-basta napupuntahan. Ang dami po niyan. At saka yung palagi po nating ipinapaalala sa inyo, kung meron kayo nakitang basket kahit maliit, magkayong tawad ng tawad, hindi nyo alam yung effort, yung skill, at kung ano pa na iginugol doon para mabuo yung isang produkto. Yung walis ting-ting na lang, hindi naman madaling gumawa nun O maghanap ka ng nahulog na anong tawag doon? Yung isang ganun yung dahon ng nyog. Tatanggalin mo pa yung dahon nun, tapos kikis-kisan mo pa. Yung palagi mo nating tinatawad, i-recognize natin yung effort ng ating mga kababayan na gumagawa ng mga produkto para naman sila ay kumita. Ako, ang natutunan ko doon at mamamalengke ako mamaya, marunong na ako magluto ng buridibud. 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 Yun. It's an I. Buridibud. Ayun. Anya ti ingredients ti buridibud. Una, ingredients muna. Isabay na yun para madali. Ihulog mo na muna yung kamote at saka sitaw. Tapos pag lumambot na ng konti, palambutin mo muna, ihulog mo na yung bagoong to taste. Pagkatapos ihulog mo na yung isdang tawag doon? Dinurog. Dinurog daw. Sabi ko, bakit dinurog? Mas mabuti raw kasi para lasang-lasa. Tsaka hindi masaol. Oo. Kasi nung kasi nung una may tumikim na. Ano pa yung ingredients? Ayun yung mga yung the usual. Iba't ibang gulay. The usual. Mabalin na. Ti Ilocano, mabalin amin, nagkakadwada. Kasi sabi ko, pakbet, sabi ko. Hindi po, kasi ang pakbet ginigisa. Ito, sabi niya, para ihuhulog. Ay, mali siya. Ang pakbetin Ilocano ginigisa. Siguro yun ang intindi nila. Sabi ko, pakbet. Kasi parang pareho din lang yung ingredients Pero yun nga, yung pagluto na, nung tikman ko yung sabaw, ang sarap nga. Sabi ko, at hindi sila gumagamit ng kahit na anong Hindi sila gumagamit ng kahit na anong pampalasa. Bagoong lang. Bagoong lang. Pag sa Ilocano, bagoong mabalin amin na, unyaman nga sida. Kaya mamaya, magpapasikat ako. Ayan. Marunong na ako magluto ng buridibud. Pero usually buridibud. Ilocano kasi mix mo na yun dito sa Pangasinan, anong tawag sa kanya? Wala kasi ang Pangasinan traditional sila sa kung ano yung sangkap ng pakbet. Pag buridibud kasi unang-una ang pinaka main dyan, ayan, may kamote, malunggay, yung bunga,
samsamping, baeg, ang sarap niyan, ang bango. Tapos, pwede nang haluan ng iba pang mga gulay, pero hindi mo nawawala kamote. Isa yun sa nagpapasarap. Yun pala yung unang ihuhulog yung kamote. Para lumambot siya. Ay, sarap niyan. Yes. Tapos, yung, kasi, lalo na pag inihaw na isda, yung iba ang ginagawa, pag sa bahay din lang naman, inihaw o kaya prito, kasama yun sa ilalagay na una, buo. Pero para hindi nga, kung minsan meron yung mas magaling kumuha, di ba? Mas malaking part yung makukuha niya. So maganda na yung i-ano mo. Ano yun kasi, yun, isa sa mga products din ng aguo na yun aguo sa Tapaw. Ayun kung ano sa pagbigkas, Tapaw. Bayan ni hindi. Barangay. Hindi. Ang naalala ko si Mayor Bong Lee sa Bawang pala siya. Oo, kasama namin si Mayor Bong Lee ng nung unang araw. Siya yung mayor na pinaka cool at saka yung sinamahan kami simula hanggang sa opening ando rin siya doon sa doon sa closing. At yung closing nakakatuwa kasi nga yung tawag nito Budal fight sa buong may kaiba tayo narasan tong kapipakito, di ba? Di ba? Yung sasakyan papahintuin niyo. Narasal la mga kala ang naging mapo kairong ni mas pasamay talaga yung second ang naging mapo tapos wala nang salita si Mayor. Umupo po tayo. Hindi mo po pala. Tumayo po tayo lahat. Wala pong nakaupong Budal fight. Correct. Tumayo naman pero tuloy pa rin kain. Gutom na gutom. Wala talagang pake. Gutom na gutom. Pero yun nga, sobrang dami. Sabi ko parang hindi, sa atin parang hindi akma sa atin yung Budal fight kasi madaming masasayang. Panglalaki talaga yun, tsaka pangkabataan. Actually, yan yung isa na hindi maganda sa Budal fight anywhere. Ayun, pag militar PNP, talagang, lalo na pag galing sila sa operasyon, maubos talaga yan. Pero pag sa Budal fight, ang daming sayang. Sayang na kanin, ang daming sayang na ulam. Sabi ko nga, kung nakaplato yung mga yun, pwede nilang i-take out. Correct. Kaso nandun na nakalatag. Kain na lang ng aso. Oo nga. Sabi ko, dami sayang yung pagkain. Pero dami talagang pagkain. Yan, thank you very much kay Mayora Bong Lee. Ayan, asawa ni retired Brigadier General Lee. Yes. Siya pa rin yung administrator. Siya pa rin daw yung administrator. At yun nga, kasama rin namin siyang pumunta doon sa kanila ipinagmamalaking Eco Mangrove Eco Park na nanalo din daw siya second, pero mayroong category, hindi ko maalala kung anong category yun. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin, ganap na pala 5:48. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Kaya sabay natin paghanda Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo.
Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. DWIC. Meron ba tayong 9 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga? Okay, yung pailaw kagabi dyan sa bayan ng Calasiao. So, meron pong short na panayam kay Mayor Patrick Agustin Karamat kagabi. Pero dun sa kanyang mensahe, sabi niya, hindi, kumbaga, ito yung talagang gusto nila na maging simple lang. Pero kung titignan mo, pag nakailaw na, walang simple. Ang ganda. At saka yung mga departments, yung mga opisina, meron din sila ng kanya-kanyang theme. Pero ang sabi niya, never niyang inisip o plinano o hindi pumasok sa isip niyang yung tipong hihigitan ko yung nagawa ng nanay ko. Sabi niya, kasi hindi mo mahihigitan ang gawa o kaya trabaho ng isang ina. Parang ganoon din yung last year din, di ba? Meron din kanya-kanya. Lahat ng mga departamento, meron silang kanya-kanya din mga pailaw din. At saka this time, hindi, ang sabi ng isang kausap natin kagabi, hindi na pinailawan yung bridge dyan sa doon sa barangay nila para concentrated dito sa bayan. Pero yung tulay doon sa bayan, ayun, meron siyang may pailaw din siya. So, ito yung short interview kagabi kay Mayor Patrick Agustin Karamat. So, okay na, pipindutin ko na lang to. Tayo naman po, baka magbigay lang po tayo ng liwanag, okay na po. So, ito naman po ay hindi ko po masabing simple. Basta alam ko po, nagbibigay lang po ito ng ngiti sa ating mga mamamayan, okay na po ako doon. Despite dumaan yung mga baha at bagyo ngayon. Yes, alam naman po natin, tuwing Kapaskuhan, talagang sineselebrate po natin ang kapanganakan po ng ating Jesucristo. Ito na rin po yung panahon na mag-look back po tayo sa mga blessings and of course sa mga problema po na nakuha po natin for the past 2025 po. Sir, ito ay galing sa munisipyo ng Tumbo? Hindi po. Actually, nakakaya naman po kung kukunin po natin sa munisipyo dahil alam naman po natin marami po tayong problemang dapat tugunan. Alam din naman natin na depleted din po ang ating bayan dahil nagkasunod-sunod po ang ating mga pagbaha dito po sa ating bayan. Hindi naman po. Sir, Calasiao is synonymous to po. Yes. So, kumusta po ngayon? May feedback po ba kayo kung madami ng orders for Christmas? Well, to tell you honestly, I don't know because kakabukas pa lang po natin and hindi pa po ako nakakataas pero sana I hope and I pray dahil sa dami nga po ng mga tao na pumupunta po ngayon dito, sana po maisipan po nila na makabili po at makatulong po sila sa mga photo vendors po natin sa pamamaraan po ng pagbili po ng ating tanging produkto, ang ating Puto Calasiao po. Pero pag ganito, Mayor, yung sa mga producers, tumataas ang benta nila. Well, isa na rin po sa rason kung bakit gusto po natin pailawan ang ating Christmas town upang maka-attract po tayo ng mga tao. And when we say tao, ito po yung mga market ng ating mga photo vendors. So I believe pag mas lumapit po ang tao sa ating plaza, mas malapit po sila sa putuan, sila po ay makakabenta po ng ating pangunahing produkto dito sa ating bayan. Sana po tumaas po at makatulong po itong pailaw po natin sa mga photo producers and photo vendors dahil ako po bilang punong bayan, iniisip ko rin po ang mga photo vendors, photo industry po natin. Sir, halos hindi mo hulugan ng karayom sa dami ng tao kanina. Opo. So, excited sila na makita ang karayom natin. Hindi naman, siguro naman talaga nagkataon na traffic dahil syempre nakita nila, uy, madilim doon magpapaliwanag kaya sila.
Ganun na lang. Ako po ay natutuwa dahil sabi ko nga po, ang Kapaskuhan is more of a family gathering. Kailangan na dalhin po nilang kanilang pamilya po dito, magbigay ng kasiyahan, magpa-picture. Meron po tayong food bazaar po dito na rason po kung bakit po sila pupunta dito sa aming bayan po ng Kalasyaw. Okay, Mayor, bakit? So, yun po, bahagi lang po yun. Actually, yung interview halos 6 minutes. So, kalahati po yung naiparinig po natin sa inyo. Pero yung paanyaya nga niya, pag pumunta kayo dito sa plaza, tingnan yung mga pailaw. Sana i-patronize din. Hindi lang yung mga food stalls, kundi lalo na yung sa mga nagtitinda ng puto. Lalo na ito naman ay bahagi ng Puto Festival. At talagaan nila, wag nilang sisirain. Talagaan, wag sisirain, wag i-enjoy nyo lang. At saka, tignan nyo yung mga bata, ingat-ingat. Siyempre, yung pailaw yan, may mga saksakan yan o kaya mga kuryente. Plus, yung mga basura, itapon nyo sa tamang lugar. Bukas naman, 30 na. 30 na bukas. Nahilo ako sa PETSA. Ay, 30. Sabado ngayon. Oo. So, Sunday bukas. 30. Oo, makikikalutan naman tayo sa Bugalyon. Wow! Yan, alala ko yung yung sino ba yung kaibigan ko na, ay, nandun ako sa taas ng Malimgas. Happy birthday kayo, socialite. Ganda. Talaga, nandun ka rin. Sabi ko, akala ko, di ba, mayroong grupo ng ng mga hindi natin kilala na nasa tabi. Sabi ko, ay, nandun ka din? Happy-birthday ka rin? Hindi, narinig ko na makikibirthday kayo. Ngayon narinig na naman nila, nakikikain na naman tayo. Kaya malalaman nila, ando kayo sa Bugalyon, no? Yeah, dagdag ko lang nakikalutan kayo. Panghuli doon sa Christmas decors na yung Christmas tree, ibang mga designs, yung Three Kings sa lobby ng munisipyo ng Kalasyaw, hologram siya. Di nyo natanong bakit hologram, sabi nyo, nga, bakit ganyan? Kasi kahit daytime, makikita mo yung ganda. Pero mas maganda siya pag nakailaw. O kasi yung mga pailaw kapag kaaraw, walang dating Walang dating. Pero yung sa kanila, kahit maliwanag, maganda, may dating. So pwede kang mag-picture kahit na araw. Ayan. So abangan pa natin. Sa Dagupan naman, kailan daw? Ongoing yung nila, dekorasyon. Oo. Kaya pero babawi sila, tatanggalin nila sa sa Istay Dayat. Sa April. One time, big time. Pati yung mga nagtitinda, di ba, yung mga baratilyo. Oo. Hanggang Istay Dayat na yon. Magpapahinga lang sila ng 1 week. Tapos, syempre another ordinance na para ibang kontrata na naman yun. Ibang kontrata. Pero sa probinsya, inilabas na po ng provincial government ng Pangasinan ang schedule of activities. Ang Paskong Ang Galing Pangasinan nagniningning December 6 to 31. Pero base dito sa schedule, ang lighting ng capital lighting, so hindi lang yung giant Christmas tree, kundi ganun din yung iba pang pailaw, ay sa December 12. Ayan, capital lighting and opening program with awarding of winners, LGU's parole making contest. Alas 6 ng gabi sa Capitol Plaza. Pero umpisa ng mga activities December 6. Ayan, tinitingnan ko yung kalendaryo. Bakit hindi ko makita kasi nasa November pa tayo. Oo, meron pa namang 2 araw. Pero next week, pagbalik natin dito, December na. Yan, nakalipat na yung pahinginan ng kalendaryo natin. Nasa pinakahuling buwan na tayo. So, sa pagbalik natin sa Lunes, bukas 24 days to go. Sa Lunes, December 1. 23 days to go before Christmas. Good morning, Sofia Mamaril Matias, kay Rafael Acosta Mangalyag, kay Oscar Dolormente, kay Sis Gloria Matro, at sa Nanay Dading. Nanay Dading, kumusta na? Mamataan Tropa. Madam Rosemary Ke. Good morning, Kuya Benjitan. Ayan, at saka naalala ko pala, lagi nakatutok din sa atin, si Madam Fe Bidal ng CBN yun. Diyan sa may Bunuan, Katakdang o bahagi na ng sitio sa Bangan. Diyan sa Bunuan. Siguradong siguradong Bunuan Bangus yung yung mabibili ninyo diyan. Okay.
So, wala na po tayong sapat na oras. Merong isang malaking event sa Tubong, hindi ko ingit talaga. Tubong? Oo, nakalimutan ko, sa Lunes na lang. O, pero nakita ko rin yun. May, sa Lunes na lang. Actually, meron din akong malaking, event dyan sa Tubong. Hindi ko pa schedule kasi nga kulang pa yung laman ng bulsa. Wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo susunod at antabayanan po ninyo yung susunod na programa. Sa programa ang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdesiada. Magandang maga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado.